Sa wakas nakunan na ng larawan ang di umano lihim na pagkikita ng napapabalitang magkarelasyong sina Catherine Bernardo at Lucena City Mayor Mark Alcala. Matagal nang napapabalitang may lihim na relasyon ang dalawa, subalit walang lumalabas na ebidensya na makakapagpatunay kung totoo nga bang may relasyon sila, dahil sobrang ingat nilang dalawa para hindi makunan ng videos or pictures. Pero sa wakas, sa kauna-unahang pagkakataon, nakunan na ng larawan ang pagkikita nilang dalawa? Usap-usapan ngayon ang larawan ni Catherine Bernardo na nakasuot ng kulay itim na t-shirt, itim na pants, at itim na jacket. Makikitang nakasuot din siya ng sunglasses at inilugay nito ang kanyang buhok para hindi mapansin ng mga tao. Kuha ang larawan sa airport dahil papunta daw si Catherine Bernardo sa Australia para magbakasyon. Pero ang mas ikinagulat ng mga netizens ay nang makita nilang sumunod sa airport si Lucena City Mayor Mark Alcala. Napapunta rin daw ng Australia, makikitang nakasuot din siya ng itim na pants at itim na t-shirt at may pillow neck. Papunta rin daw si Mark Alcala sa Australia dahil magbabakasyon daw sila doon ni Catherine Bernardo, pero sinadya daw nilang hindi magtabi sa airport para hindi makaagaw ng pansin sa publiko. Pero dahil sa matatalas na mata ng mga netizens ay sa kauna-unahang pagkakataon ay nakunan na sila ng pictures. Matagal nang napapabalitang may relasyon sina Catherine Bernardo at Lucena City Mayor Mark Alcala, pero itinatago daw nila ito sa publiko. Kaya palihim daw ang pagkikita nilang dalawa para makaiwas sa intriga at sa mga bashers. Anong say mo na finally, sa wakas nakunan na silang dalawa ng larawan sa airport dahil papunta daw silang dalawa sa Australia para magbakasyon. Hello Kathleen fans! So trending nga itong mga kasembreros ha. Itong spotted daw si Ma'am Catherine at saka si Mayor Mark Alcala, mga kasembreros sa airport, na si Ma'am Catherine nga ay papuntang Australia. Tapos parang susunod daw no, si Mayor Mark Alcala, mga kasembreros, sa Australia. Natatawa na lang talaga ako, mga kasembreros, kasi alam ko naman ang totoo eh. Ito, unang-una sa lahat, hindi ito ba si Mayor Mark Alcala? And then, kung sige, pagpalagay natin naging sila mga kasembreros, palagay nyo, hindi ito maghihiwalay kasi alam natin yung, hindi naman sa nangguhusga tayo ha mga kasembreros, pero ito kasi yung totoo na red flag kasi si Mayor Mark Alcala sa mga babae kasi di ba marami na siyang naging girlfriend. So, dito pa lang, parang dun pa rin tayo sa team panatag mga kasembreros, no? And mag-update ako dito kung ano ang next na mga kaganapan ni Ma'am Catherine, mga kasembreros. So tinatry kong hanapin yung video na ito kung talagang bago ba o luma. So wala akong mahanap, mga kasembreros, wala rin sa file ko. So malamang bago ito. Pero kung ang kasama ni Ma'am Catherine, mga glam team niya at saka itong si Mayor Mark Alcala ay habol, no, makakahanap din tayo ng mga ebidensya, mga kasembreros. So pero para sa akin, team panatag pa rin tayo, mga kasasanggat walang umaamin sa kanila. Kasi kung magkakasama man sila ay marami at marami talaga ang magkakalat ng mga videos at mga pictures, mga kasembreros. Pero ako ay mga lungkat pa na mga kasi alam ko luma na rin ito, mga kasembreros yung mga videos at saka pictures na ito. Pero kung bago man ay hindi pa rin tayo maniniwala kasi nga parang pwede namang ipagtagpi-tagpila nila tapos screenshot, di ba? Kasi nakita ko rin yung profile nung nag-upload na flight attendant daw na puro mga puro pinagtakpan yung mga mukha ng mga nasa profile niya, mga kasembreros. Tapos hindi rin parang hindi mo rin sigurado kasi nga may takip ang mukha kasi may mask din dito, no? So ako team panatag pa rin ako, mga kasembreros. Hindi tayo maniniwala na kung siya nga to, mga kasembreros. Malay mo kamukha lang pala. Tapos pinagtagpi lang kasi uso rin tong ganito, mga kasembreros di ba? Dati yung kay Daniel Padilla na binigyan ng flowers daw si Ma'am Catherine sa Christmas party, hindi naman pala totoo. O diba? So parang tayo ay hindi tayo maniniwala hanggat hindi sila talaga nakitang magkasama, mga kasembreros. At bakit naman itatago, diba? Kung sila nga talaga, mga kasembreros. Pero wala, para sa akin ay wala po, mga kasembreros. Malay mo
isang Korean lang pala ito, nasingkit din, tapos inano ng isang airport staff, mga kasombreros. So nagtrending ito, no, talagang kumalat ng kumalat. Tinakpan din kasi yung pangalan ng airport staff eh. Ay nako po. So maraming kasi ang ganito rin ngayon, mga kasombreros, na parang pinagtagpi-tagpi lang yung istorya, tapos may nakita lang na picture and so on. So pag nag-post si Ma'am Catherine ng endorsement video, nako, lagot talaga sa akin. Nagalit eh, no? Hindi, pero kidding aside, mga kasombreros, ayun po, no, Team Panatag pa rin po tayo. Doon tayo sa mga legit na nakasama ng Kathleen, mga kasombreros. Sa mga maniniwala lang, kasi baka naman awayin nyo naman tayo ng mga bashers. Pagpalain po kayo, mga bashers. Naisingit ko lang po, mga kasombreros, no? Hindi nakafollow si Ma'am Catherine kay Sir Mayor Mark Alcala. So wala talaga, mga kasos. And sorry to say, pero baka gagamitin lang si Ma'am Catherine, no, sa mga future politics dreams or ambitions ni Sir Mayor Mark Alcala. Sorry po sa term. Pero baka ganun po, mga kasombreros. And kung doon tayo sa green flag, na wag tayo sa red flag, mga kasombreros. So naisingit ko lang po, nalala ko talaga. And then ito, story ni Sir Alden, mga kasombreros, sa kanyang Instagram. Sabi niya dito, I got my own back, no? Ayun, mga kasombreros. So sino ito? Pops Alden. I got my own back. So baka okay na ulit ang kanyang heart status, mga kasombreros. Pero hindi, parang ano ito, parang siguro na-refresh na siya, at saka kasi sa mga enjoyment at saka sa family vacation na ginagawa niya ngayon, mga kasombreros. So another story niya, yung kanyang aso, mga kasombreros. Aso niya ba to, or parang picture lang ng isang puppy, mga kasombreros. So si Bailey, hindi to si Bailey eh. Alam ko si Bailey yung kanyang paborito, mga kasombreros, na aso. So pero hindi nila yata dinala. Si Ma'am Catherine nag-share, no, ng kanyang may pinost actually dito si Tatay Cardo about sa kanya. So yung Catherine admin, sabi niya dito, minalas man sa pag-ibig or minalas man sa love life, ay ako mapamaswerte or blessed naman sa career. So actually yung malas, no, parang hindi siya kasi destiny talaga ng Diyos, mga kasombreros. Yung blessed ka at saka hindi gaanong fortunate, mga kasombreros, ay nasa waiting season ang Kathleen, mga kasombreros. So wag po tayo mag-alala, no, kasi Team Panatag po tayo, mga kasombreros and mga Catherine-atics. So ang isang Catherine admin nag-share ng mga pictures, no, ni box office or phenomenal box office cinema queen, ng mga close-up pictures niya. And then dalawa dito ay suot-suot niya yung kanyang favorite color na kulay green, mga kasombreros. And then ito, si Tatay Cardo ay nagpasalamat siya, no, nag-post siya sa kanyang TikTok account, mga kasombreros, ng kanyang pasasalamat dun nga sa ginawang panlilibre, no, or parang treat, mga kasombreros, ni Ma'am Catherine sa kanya. So babalitaan ko talaga kayo kung ano ano yung update dito kay Mayor Mark Alcala at saka sa outing or vacation, mga kasombreros, ni na Ma'am Catherine at saka ng kanyang glam team. Kasi alam kong kasama niya dito yung kanyang glam team, mga kasombreros eh. So hindi sa Dubai, no, ang kanyang tawag dito, hindi pala sa Dubai kundi sa Australia. Pero further confirm ko ito, mga kasombreros, kung talagang matutuloy or natuloy sila sa Australia, mga kasombreros. So i-update ko po kayo. Sabi ni Tatay Cardong Trumpo, sabi niya, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo, Miss Catherine, sa inyong puso at panindigan na maisama ako sa semifinals ng PGT Season 7 at nagkaroon pa ng pagkakataon na maipakita sa buong Pilipinas ang aking talento. Sa dami ng talento sa entablado, hindi ko akalaing ako'y inyong ipaglaban. Ang tiwalang ibinigay ninyo ay hindi ko kailanman kakalimutan. Isa po kayong inspirasyon, hindi lang sa talento at ganda, kundi sa kababaang loob at tapang ninyong manindigan. Dalahan ko po na mas pagpalain pa kayo sa inyong karera, sa inyong puso at sa lahat ng aspeto ng buhay. Mabuhay po kayo, Miss Catherine, at salamat po sa pagiging liwanag sa landas ng isang tulad kong nangangarap. Sobrang nakatouch naman ito, mga kasombreros. Tapos hashtag PGT 7 Journey Catherine Bernardo Cardong Trumpo, grateful heart. So 3 hours ago, pero ito pa ay parang kagabi yata na upload, mga kasombreros, ng isang
admin po, no? Sobrang yun nga talagang naging instrumento si Ma'am Catherine, mga kasembreros, na pinaglaban siya, mga kasembreros. And then ito, update tayo mga kasembreros ha. Si Sir Laysam, no, at saka si Mama Ten, may picture siya na ano, parang reflection dun sa may ano, sa may Harry Potter Warner Studios, mga kasembreros. So parang reflection lang siya. Akala ko nga dati akala ko nung una si Sir Alden. So si Sir Laysam pala, nakasama niya si Mama Ten, mga kasembreros. So ito, mga pictures pa, no, nina Angel, mga kasembreros, doon sa Warner Studios nga. Enjoy ang Fulkerson family. Then ito, next item natin, mga kasembreros, ay Instagram story no, ni Sir Alden. Parang lightning phenomenon siya, mga kasembreros. So in Instagram story lang niya, mga kasembreros, no. Ayun po actually. So that is it, no, sa ating Kathleen items. Team Panatag po tayo. I will update you sa mga kaganapan pa nila, mga kasembreros, and maging si Mayor Mark Alcala. Hindi ko lang kung ano, no, sana mamatay na itong issue na ito, kasi dati kay Sian Gasap. Ay nako po. So sana may magsalita kahit lang si Mami Min or si Ma'am Kat, mga kasembreros, para mamatay na itong issue na ito kay Mayor Mark Alcala, mga kasembreros. Kasi iba napapansin pa dito yung tiyan ni Ma'am Catherine na lumulobo din yung ano. So di ba parang nasisira na rin yung reputasyon ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, na nung previous, yung ano lang yan, dito yung picture lang niya kaya Tatay Cardong Trumpo, ang payat niya dun, parang yung hugis ng kanyang katawan ay okay pa, mga kasustas. Ito, no, parang lumobo na agad. Ano to, ilang buwan talaga yung lumipas agad, parang ganun. So parang nakakatawa lang. Alright, so pero update ko po kayo, mga kasembreros, sa mga kaganapan pa nila. Sila po sa ating Kathleen items ha. Sana pa ipakinggan po natin ang Word of God. Today is July 9, 2025, Wednesday po. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title, Tore ng Pride or Kayabangan or Kapalaluan or Labis-Labis na Ambisyon. Genesis 11:1-9. So medyo mahaba ito, mga kasembreros. Ikukwento ko na lang po. Ito po yung yung pinatayo ng mga tao, yung Tore ng Babel, mga kasembreros. So kung alam niyo yung pangalang Babylon sa history natin, mga kasembreros, or world history, maging sa Biblia, mga kasembreros, ay maraming beses na minention ang Babylon, mga kasembreros, na isang great city or nation at that time. So powerful, advanced, parang United States sa ngayon, mga kasembreros, ang Babylon dati. So ang mga tao, nagkaroon sila ng isang language. So nagkakaintindihan sila. Tapos ang nangyari at that time ay nagtipon-tipon sila sa lupain na tinatawag na Shinar, mga kasembreros, at doon sila nanirahan. Tapos sinabi nila na magpatayo tayo, no, ng isang building gamit ang mga bricks at saka mga bake na yung mga lupa, kasi dati, mga kasembreros, matibay talaga yun, no, parang mga putik na natuyo. Tapos yun ang ginawa nilang tore. Tapos nung nagkaroon sila ng nilagyan nila ng asfalto, ng stone, mga kasembreros, pinaghalo-halo nila. So yun, matibay. Tapos napagdesisyonan nga nila, napagplanuhan nila, mga kasembreros, na magpatayo sila ng isang tore, no? Ang tinawag nila dito na Tore ng Babel. Walang masama rito, mga kasembreros. However, ang kanilang ambisyon, ang kanilang motibo at purpose ay lagpasan ang langit or ang heaven, mga kasembreros. Tapos maging, kung sasabi niya dito, let us make a name for ourselves lest we be scattered abroad over the face of the whole earth. So that's verse 4 actually. So yung intention nila ay parang lamangan or lagpasan pa ang langit, mga kasembreros. So grabe ang kapalaluan, grabing pride, grabing kayabangan, grabing ambisyon. So lumagpas na dun sa ng Panginoon na alam mo naman ng Panginoon, no? Number one na kasalanan na commit ni Lucifer ay pride, mga kasembreros. Gusto na higitan ang Panginoon. So nakakatakot yun, mga kasembreros. Kaya dun sa verse 5 hanggang sa 9, mga kasembreros, ay nakita ng Panginoon, no, na yung kanilang ambisyon, kung kaya bumaba ang Panginoon kasama ang kanyang espiritu. Kasi nga nakita nila na may isang lingwahe or wika lang mga tao at nagkakaintindihan sila. So yun, bumaba sila, and then nilito nila
O kaya ito yung ito rin yung pinagmulan mga kasembreros kung bakit meron tayong iba-ibang wika. Okay, that's the truth mga kasembreros. Bakit merong English, may Spanish, may Tagalog, and so on mga kasembreros. So ito po yung pinagmulan niya, nagkaroon tayo ng iba't ibang wika. Kasi nga yung pride at saka yung ambisyon ng tao. So talagang binabagsak. Ito yung sasabi ng Biblia na kapag ang tao ay nagmalaki at saka naging mayabang mga kasembreros ay talagang binabagsak ng Panginoon. So the more you lift yourself up, the more that you will be brought down mga kasembreros. So that's very true, no? Biblically, spiritually mga kasembreros, at reality speaking. So kahit na sino man dyan, basta ang tao po ay wapanagitang naging mayabang. So iba ang pagtingin ng tao mga kasembreros. So moral standard kasi yun ng tao, ng kumapa ng Diyos, na kapag tayo ay naging mayabang, kapag nag-deviate tayo dun sa moral standard na naging mayabang tayo, so ang paningin ng tao sa atin ay iba, no? So na-displease ang Panginoon mga kasembreros sa pride, no, sa kayabangan na ito at ambition, kung kaya nag-decide ito na lituhin sila by giving them different languages mga kasembreros para hindi na nila maintindihan. So nakita natin yung power ng isang wika, ng isang lingwahe. Sa bahay, no, sa literal nating pamumuhay, ang pinaka magandang language, or especially hindi siya literal na wika, okay, ang lingwahe mga kasembreros sa dapat na nangiral ay lingwahe ng pag-ibig. Kasi given naman na yun, no, kapag nasa isang pamilya tayo, may isa tayong wika, may isa tayong dialect mga kasembreros, no, may Bisaya, may Ilonggo, may Tagalog, may English, may Waray, may Cebuano, may Ilocano, and so on mga kasembreros. So given na yun, but the most important language is the language of love mga kasembreros, no? And alam natin yung languages of love mga kasembreros. Meron tayong acts of service, no, tinutulungan natin ating magulang, pinaglilingkuran natin sila, may gifts, no, kung papalabigay ka, no, words of affirmation. Ang ganda naman ng ang sarap ng luto mo, inay, no. Ganun. So may mga ganong kabataan pa kaya ngayon, ang sarap ng luto mo, salamat sa paglalaba, ang sarap ng ang sarap ng iyong itong delicacy, or yung salamat sa pagluluto, salamat sa paglalaba, salamat sa paglilinis, salamat sa pagtulong. So words of affirmation, physical touch, no, yung clingy ka, no, kaya natin yan. Dito sa amin talaga naghihilutan kami mga kasembreros bawat gabi. So the Tower of Babel is a biblical story found in the book of Genesis, specifically sa 11 nga mga kasembreros, kagaya ng na-mention natin. So according sa Biblia ay ito po ay pagkatapos na ng Great Flood. So ito ay parang isa sa pinaka malalang kasalanan, pinakauna at saka malalang kasalanan mga kasembreros na ginawa ng tao after the Great Flood, no? And yun nga, talagang yung Shinar kasi ay part ng Babylonia mga kasembreros. So God displeased with their pride, and kinonfuse sila mga nilito ng ng iba't ibang wika, binigyan sila ng iba't ibang wika or lingwahe. So ito yung parang nagbigay ito ng babala sa atin, no? Cautionary truth mga kasembreros about the consequences of human pride and disobedience, okay? As well as theological explanation for the diversity of languages among humanity. So as historical background mga kasembreros, kung narinig niyo yung ziggurat, so ang Tower of Babel ay tinatawag din pong ziggurat mga kasembreros, ziggurat structure, no, na pinatayo nga ng mga tao sa Shinar. So Babylon consistently appears in the Bible narrative. First, when mankind rebels against God, right after the flood, God told humanity to spread throughout the earth, but they stayed put and, in defiance, built a tower to reach the heavens. More on this in a moment. So furthermore, Babylon later sacks Jerusalem in the 6th century BC and makes an appearance in Revelation, as well as the Whore of Babylon. So yung spiritual meaning nito mga kasembreros ng Tower of Babel ay ito yung plain and simple siya na act of rebellion laban sa Panginoon mga kasembreros. And pinopoint out talaga dito na yung motibo, yung maling motibo ng tao. Actually, kapag mangarap tayo, tama yon, because God is a God of dreams, no? Joseph the Dreamer, no? Ginabayan ng Panginoon. King Solomon. So may mga pangarap mga kasembreros, and as a matter of fact, ang pangarap po ay a blessing sa Panginoon
na tayo po ay kunwari gusto natin maging ito. Pero ang motibo kasi, yun yung nagpalala at nagpakasala sa tao, mga kasambreros. And ang story na ito ay may marami siya, may mayamang simbolismo sa spiritual life natin na kumbaga pa naging ininterpret din ng iba't ibang religious traditions and scholars. And yun nga, pride and arrogance talaga. And sa English term natin dito ay hubris. So yun po yung labis. Alam niyo po yung yung Titanic na barko. Isa sa mga reasons na according sa Bible scholars ay isa sa mga reasons kung bakit yun hindi naging matagumpay or lumubog, mga kasambreros, dahil sa kayabangan. And yun kasi ay luxurious ship yun, mga kasambreros. Lahat ng mayayaman, mga business class, mga mayayaman sa alta sa syudad ay nagtipon-tipon to display their pride, to display their wealth, to display of who they are, mga kasambreros, kung gaano sila kayaman, gaano sila ka-influential, gaano sila ka-powerful, na sabi pa nga ng kapitan doon ay hindi kahit ng Diyos ay hindi mapapabagsak ang barko na ito. But 2 hours or 1 hour later ay bumagsak din po, mga kasambreros, sa Antarctic. So dito natin makita na yung pride talaga at arrogance ay may kalalagyan sa harapan ng Panginoon, mga kasambreros, and galit na galit siya dito. So that is why He gives grace to the humble, but He puts down those who are prideful, mga kasambreros. So ang napaka-practical, at saka ito talaga gamit na ito, mga kasambreros, na kapag ang tao ay nagiging mayabang, talagang binabagsak ng Panginoon, mga kasambreros. Kaya sa ating buhay, as a sort of application, mga kasambreros, ay maging humble po tayo all the time, okay? Maging sa akin din po ay ito ay isang reminder, mga kasambreros, no? Na kahit na po tayo ay ano man ang marating sa buhay, we have to be humble all the time, mga kasambreros. Mahirap, yes, sobrang hirap, mga kasambreros, na maging magpakumbaba, lalong-lalo na kapag nakatagpo ka ng mga taong may yabang at umuubod ng ang dami ng hangin sa kanilang mga alam niyo na yun, mga kasambreros. Pero God is calling us and reminding us once again na ibaba natin ang ating mga paa. Kagaya Sir Alden, he is talagang one of the best examples, mga kasambreros, ng pagiging down to earth at humble all the time. Hindi siya perfect, yes, but as far as public appearances and interviews and so on, and it shows naman yung kanyang humility, mga kasambreros, ay he sets an exceptional example of being humble, mga kasambreros, despite of his achievements, despite of his influence, despite of his wealth and so on, mga kasambreros. Alright, so let's be humble all the time, ha? So yan lamang po sa ating Word of God. Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, humility na nagmumula sa heaven at nagmumula sa ating makapangyarihan at pinaka-perfect example ng humility, Jesus Christ, that He Himself humbled even to the point of death on the cross, mga kasambreros. In Jesus' name we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po.